Ito nga po pala ang ganap ngayon sa aming dalawa ni Yayam. Dahil wala na rin po akong gagawin, isinamahan ko na po siya dito sa loob ng kwarto dahil po kagigising lang niya. Inaliw-aliw ko nga lang po, medyo ayaw pa nga pong pahawak sa akin yan guys. Nangungulit nga lang po ako dahil bibihira lang po kami magkaroon ng time nito para sa aming pagbabanding pag morning. Dahil na alam nyo na, tayo nakafocus palagi sa cellphone. Abay, alam na, nagko-content talaga. Kasama na po yun sa ating daily routine. Yun po talaga yung aking unang-unang ginagawa sa morning dahil nga po may work tayo. At itong si Yayam namin guys, pagka nafo-focus talaga sa TV ganyan, magkakaroon ka talaga ng time para sa mga gawaing bahay kagaya nitong si nanay guys. Alam na alam niya kung ano makakapagpa-concentrate kaya yang habang siya ay nagtatrabaho. Habang nafo-focus nga po si Yayam doon sa panonood ng TV at si nanay ay nasa kusina. Ako naman po ay nilabas ko na rin ito yung aming mga ilang araw na naming sinampay. Kahit na meron pong down niyan, mas maganda pa rin yung may naaarawan guys, mas bumabango siya at hindi kulob ang amoy. Medyo marami-rami na nga po itong naipon ni nanay mga nilabhan dahil nga po ilang araw na nga po na panay-panay ang ulan. At nakita ko nga po, ayan, medyo papalabas na ang haring araw natin guys. Ito lang talaga yung araw siguro na iinit. Sana itumuloy-tuloy na sa pag-init. Buong maghapon na siguro ito. Sige na nga, itutodo ko na, ilalabas ko na to lahat guys. Kitang-kita nyo naman pagka makulimlim, iba yung sikat ng araw natin, di ba? Parang nakasimangot siya, parang tayo rin. Pag walang samod, inakasimangot, natural. So ito nga guys, yung mga nilabhan pa ni nanay din kahapon. Kaya ilalabas ko na rin po ito. Lalahatin ko na siya guys. Ako na nga lang po yung naglabas nito dahil si nanay ibising-busy. Alam niyo naman itong si Yayam pag once na nakita niya kami ni nanay at nasilip niya kami na dito kami sa baba, ay malamang lalabas at lalabas yun. Hindi man makalabas, hindi niya man maabot ang pinto, ang doorknob, talagang sisigaw yun sa bintana. Talagang alam niyo na pagkabata, hindi titigil hanggat hindi nakukuha ang gusto. Laking pasalamat ko nga guys at nandito talaga si nanay. Dahil kung wala si nanay guys, malamang lagi na ako magkakasakit nito. Mga nakaraan po kasi nung umalis yung aming dating katulong, si Nanay Nancy, syempre guys, ayun na, nawala na nga po siya. Ako na po yung gumagawa. Parang hindi ko po na po talaga kaya na sa mga gawaing bahay, yung gumising ka ng maaga, tas lahat ng gawain isayo, parang ang hirap-hirap na guys. Mas maganda pa rin talaga na may katuwang ka, na kahit pa paano may tumutulong sa iyo sa mga gawaing bahay. Laking bagay po talaga pagka may katuwang tayo sa bahay, itrato mo lang siya ng maayos, malamang tatagal yan sa'yo. Nakita ko nga po pala ito yung aming halaman. Abay, nauubos na talaga ang dahon niya. Paano kinakain niya siya guys ng uod? Nilabas ko na nga para mainitan din at maarawan, bumalik ang kanyang dating sigla. Nakita ko nga pala itong si nanay, abay nagre-relax na tapos na siguro sa kanyang gawaing bahay guys. At nang tinanong ko nga kung meron pa siyang lulutuing isda, ang sabi niya guys, inaubos niya na raw. Ikabibili ko lang nun kahapon. Talagang loading si nanay guys. Natawa nga siya sa kanyang sagot sa akin. At itong si Yayam, iiba na naman ang trip. Minsan na nga lang na naiakyat ni nanay dito at pasilip-silip nga nakita niya guys na marami siyang pwedeng kunin at paglaruan. Pero yun ang hindi po pwede kaya inalalayan ko na at dinahandahan ko na para maibaba. Kumuha na nga rin pala si nanay ng malunggay. Ihalo niya po yan sa kanyang sinig. Talagang hindi na mawawala sa ulam ni Yayam ang malunggay at ayan, tingnan nyo nga, kitang-kita na ang lakas ni Yayam kakain ng malunggay. Ito na nga po, naligo na nga rin po ako at ayan, nagbibihis na ako. Sobrang bilis ng oras guys, kagagawa ko ng content, hindi ko na malayan, 30 minutes to go na nga lang pala ang aking uubusin. Kaya ayan, nagmadali na ako, sabi ko kay nanay, orasan niya nga po ako sa aking pagbibihis. At talagang napakabilis ko raw talaga, walang makakatalo. Panay nga po ang tawa niya dyan sa akin guys. Paano? Nilusutan na naman ako ni Yayam habang nagbibihis ako, dumalang sa likuran ko. At ayun, nandun na naman sa baba. Napakatalinong bata, manang-mana talaga sa nanay niya. Paano guys, gusto niya na naman niyang kumuha ng ice candy at yun ang hindi po pwede. Sabi ko nga po kay nanay, iakyat niya na muna at walang talagang makakatalo sa batang yan. At ayan, alam nyo guys, idinoble ko na nga po yung medyas ko dyan. Paano guys, ito yung aking sapatos, napakaluwag. Talagang mapapaltusan ako nito pagka ganito. Kaya dinoble ko na yan siya guys. O diba, komportable na ang aking suot. So ayan, kahit na maglakad ako ng pabalik-balik, talaga naman. Pinunasan ko na nga rin pala ito yung aking combat shoes na matagal lang nakatago dyan sa ilalim ng lamesa. At bago nga po pala ako umalis, abay, inabangan pala ako ni Yayam dito sa gate guys. Talaga naman, nasanay na siya na laging ginujuray before and after na umuwi ang nanay niya. Mas lalo na guys, pagka nasa kotse kami, abay, ayaw na yan umalis. Kaya mas mabuti na nga po wala ang kotse dito guys. Dahil lagi kaming iniiyakan yan pagka nandito nakapart ang kotse sa harap ng bahay. Ganito nga po pala ang ganap dito sa loob ng bahay pagka wala kami. Abay, talagang napakalambing naman ng magyayang ito. Tignan nyo nga, abay, tinuturuan pala ni nanay na mag-kiss itong si Yayam. Tignan nyo nga guys, at natututo na rin pero nahihiya pa nga. Panay ang smile, ang bulinggit na ito. Talagang mukhang nag-i-enjoy rin talaga. So paano ba yan? Kita-kit sa susunod na video. Bye-bye po.